Tulad mo baliling ay isang mutya, perlas na kainingning, anong ganda. Hello mga beshi ko, for today's video nga po pala, alas 12 na po kami ng tanghali nakauwi. So hindi pa po kami kumakain ng tanghalian. Sa kaya naman po nagmamadali po ako magluto na itong tampal kipay natin. So tampal kipay nga po pala yung uulamin namin ngayon. So hindi ko po pwedeng sabihin yung tampal. Yeah, alam niyo na yun kung ano yung tawag dyan. Basta tampal kipay ang gusto kong sabihin sa kanya. So yan po siya. Ipiprito ko nga lang po siya. Tapos meron po akong ibang klase pa dyan ng isda na isisigang po. Bali dalawang luto po yung gagawin ko. Prito at sinigang na isda po. Kadalasan po pala talaga ang ulam namin dito is puro isda. Madalang po kami mag-ulam ng karne kasi nga po kailangan natin magtipid. Hindi po tayo mayaman. Ganyan. So ayan nga po. Tinanggal ko lang po yung bituka, hasang niya. Tsaka pala nilinisan natin siya. Siyempre kailangan natin linisan muna yung tampal kipay. Lilinisan, dudukutin. Ay, dudukutin! Mali, dudukutin mo mabuti yung kanyang bituka, syempre. Tapos huhugasan mo siya ng mabuti bago mo, 'di ba? Bago mo ipakain. Uy, hindi, bago mo kainin, ganon. Bago mo siya kainin. So, i-slice lang natin siya para meron namang masiksikan. Masiksikan. Wait lang. So, ayan, para medyo may masiksikan yung asin, ganon. Tapos, paminta, lalagyan kasi natin siya ng ganon mamaya habang ini-slice natin to. Tapos, yung sisigang naman natin, lilinisan din natin. Syempre, kailangan laging malinis yung ating mga isda na lulutuin. Hindi naman natin po pwedeng hindi linisan. Siyempre, di ba malangsa? Kailangan malinis at ayos yung pagkahugas natin. Talagang para masarap pa naman yung mister natin dun sa isda na ipapakain natin. Dito po sa amin sa Mindoro, dahil hanap buhay po namin ang pagtitinda at pagmimili po ng isda. So, pag gusto po kami kano pong klaseng isda yung gusto namin ulamin at anong luto po yung gagawin namin. Pero kadalasan po na luto talaga na ginagawa namin is puro inihaw, prito, sinigang, inihaw, prito, sinigang. Puro ganun lang po. Pero kung may alam po kayo ng isda po na pwede natin lutuin at kung ano man po yung klase na luto ang gusto nyong mangyari, i-comment nyo lang po dyan sa baba para ma-try po natin sa next video po natin. So, ayan na nga po. Dito pong tampal kipay, nilagyan ko na lang po siya ng asin at paminta para po pandagdag pampalasa sa lulutuin po natin pritong kipay. Syempre mas masarap kapag mas maraming ricado, di po ba? So flex ko lang rin po pala sa inyo itong aking kawali na nabili sa TikTok. Yan, binili ko po siya sa kawali kasi non-sticky po siya. So gamit na gamit ko po talaga tong kawaling to. So after ko nga po nagpiprito dyan, sa kabilang kala naman po is nagsisigang po ako. Diyan po natin ilalagay ating sinigang na isda para at isabay po na pagkaluto-luto po yung prito din po yung sinigang kasi nga po alas 12 na po kami nakauwi. Wala pa po kaming almusal, magulang po kami ng tanghalian. So mga 1 na po kami nakakain noong time na po na to. Kasi po yun po talaga yung time na ilang oras na namin na pagluluto. Pero buti na lang po may sinaing na po kagad kami. So hindi na po siya dagdag hassle. At ayan na nga po, dahil hindi po kasi ang ating tampal kipay dito sa kawali na nabili natin, inuna ko po muna lutuin yung ulo niya, tapos sunod buntot, ulo, buntot, gano'n, syempre para maluto siya lahat. Tapos nung naluto na siya, syempre ganyan na yung itsura niya, di ba, mukha siyang masarap. At masarap naman po talaga siya, hindi naman po siya lasang kipay ng iba. Ano yun, hindi tampal kipay po ng isda. Yan, masarap po siya, lasang isda po talaga siya, tsaka hindi po siya malangsa. So ayan nga po, habang kumakain na po kami, kita nyo naman po yung asawa ko, busy po talaga, hanggang may transaction pa siya sa cellphone, hindi man personal, pero sa cellphone may transaction pa rin siya. Kaya kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Hanggang dito na lamang po. Bye bye.